sa amin, ang kabundukan at gubat ng Sierra Madre ay hindi lang basta tirahan. Dito kami namumuhay. Ito ang aming palengke, ang aming butika at ang aming paaralan. Ang aming mga ninunong nagturo sa amin kung alin ang masarap, alin ang gamot, kailan dapat anihin at marami pang iba. Bago kami pumutol ng sanga o pumitas ng dahon, humihingi muna kami ng pahintulot. Isa itong panata, isang paraan ng pagmamalasakit sa kalikasan. Ngunit ngayon, napapansin namin, maraming kabataan ang hindi na ito alam. Nawawala na ang aming mga kwento at kaalaman. Dahil para sa aming mga katutubo ang mga pagkaing ilang, ugat, dahon, bunga, kabute, at kwento ng mga ito ay napakahalaga. Ito ang isa sa itinuturing naming pagkakakilanlan bilang katutubo. Hindi lang ito tungkol sa pagkain, ito ay tungkol sa kung sino kami. Kapag nawala ang pagkain galing sa gubat, baka pati ang alaala ng aming mga ninuno ay maglaho rin. Alam namin bilang mga katutubo na kami ang tunay na guro at may-ari nito. Ang aming mga kwento, ang aming kaalaman, at karanasan ang pinaka-importante para mas mapangalagaan ang aming lupaing ninuno at kagubatan. Ngunit sa panahon ngayon, unti-unting nawawala ang mga halamang ginagamit para sa panganganak, lagnat, at sugat. Pati ang mga punong namumulaklak na pinanggagalingan ng pulot ay itinutumba para sa dam at kalsada. Pagkakalbo ng kagubatan, proyekto ng dam, at iligal na pagtotroso. Ito ang mga panganib na hinaharap ng mga katutubo. Nawawala ang tubig sa ilog, ang mga isda, hipon, at iba pang yamang tubig ay paunti-unti na ring naglalaho. Ang kabundukang minsang masagana, ngayoy nagiging tahimik at tuyot. Kaya sana matutunan ng kabataan ang mga kaalaman ng mga matatanda. Dahil kung hindi na ito matutunan, sino pa ang magtuturo sa mga kabataan balang araw? Yung tinuro ng aking lolo, yung kung alin yung ligtas kainin, siya ang nagturo kung alin yung pwedeng kainin, siya nang hindi nakakasira ng tiyan o makakadamot pa ng ating tiyan. Ngayon, sinisimulan na naming isulat at kuhanan ng larawan ang aming mga pagkaing katutubo. Ginagawa namin itong mga kwento at video na maiintindihan ng lahat, lalo na ng mga kabataan. Ito rin ang paraan namin para mapangalagaan at maisabuhay muli ang aming mga tradisyon sa pagkain, pagtatanim, pag-aani, at pangunguha ng mga ligaw na yaman ng gubat. Hindi lang ito para sa siyensya, ginagawa namin ito para sa aming komunidad, para mas mapayabong ang aming pagkaing katutubo, at higit sa lahat, para sa aming kinabukasan. Para sa akin, isa ang aming organisasyon sa kaaktibong nagsusulong ng mga programang sustainable farming sa pangangalaga sa kalikasan. Isa sa aming proyekto ay ang tree planting upang mapanatili ang mga katutubong puno at halaman na pwedeng pagkunan ng hanap buhay at pang-araw-araw na pagkain na pinagkukunan ng pagkain tulad ng painot, abukot, limuran, barobo at marami pang iba. Para sa amin, ang kagubatan ay buhay, at ang pagkaing ilang ay alaala ng aming pinagmulan. Kapag iningatan namin ito, iningatan din namin ang aming sarili, ang aming kultura, at ang aming dangal bilang katutubo. Ang pagkaing ilang ay yaman ng ating lahi, kasaysayan, at kultura. Alagaan, ipagmalaki.